Lituntunin sa loob ng kampo. Okay naman, but sabi ko nga, he has to follow strictly the rules and regulations at the custodial facility of Camp Crame. He's also entitled to the right to counsel, his lawyer, and the rest of the immediate family may visit him as required by law. And if he needs some medical assistance or spiritual guidance, pwede yun under the law, but there are some rules for that. So the facility is very secure. At kaugnay yung paglantad ni Atty. Lintang Bedol, baka po natin live sa studio si DILG Secretary Jesse Robredo. Secretary Robredo, good morning po. Good morning, Igan. Magandang umaga po sa lahat. Okay na po yung inyong health, Secretary? Medyo nakabawi na, Igan. Mabawi na. Okay. Unahin ko lang po yung tatlong testigo na susuporta raw sa testimonya nitong si Atty. Lintang Bedol. Inabangan po kahapon sa COMELEC. Ano daw po nangyari at hindi natuloy ito, Secretary? Natuloy ito, Igan, na may dagdag na sinumpang salaysay. Okay. At pinaliwanag lang yung mga tanong ng COMELEC. Nagharap po sila ng mga abogado ng COMELEC para una, i-attest na yung salaysay talaga, galing kanila yon. At sinagot po nila yung magkailang tanong. So natuloy sila pero hindi na humarap sa media. Ayaw pong humarap sa media for security reasons. Siguro po pag inimbestiga ng formal sa COMELEC, kailangan na po talaga silang humarap. At ito maninindigan dun sa naging unang salaysay ni Bedol po. Kinumpirma po yung magkailang bahagi nun dahil hindi naman magkasama sa lahat ng pagkakataon. Parang pag pinagtagpi-tagpi mo po yung sinabi ng tatlong testigo, lumalabas na totoo po yung sinabi ni Atty. Lintang Bedol. Okay. Sino ho nakahanap kay Bedol? Kayo ba hinahanap niya o kayo po ang humanap sa kanya? Hinanap niya po yung opisina. Ang katunayan na Igan, hanggang hindi ko pa nakakausap si Atty. Bedol. Opo. Sa telepono, magkaharap-harap. May kakilala po yung kakilala niya sa opisina at nagpasya na nga po siyang mag-surrender sa COMELEC. Pati yung tatlo, di ba taga-opisina nyo rin po ang nilapitan? Yung tatlo po, ang katunayan, ang kausap si Atty. Bedol, yung isa po dati, kasama niya na nung dumating siya ng Biyernes, yung pangalawa dumating nung Linggo, yung pangatlo dumating ng Lunes. So, paano siya ngayon na dala dito sa Metro Manila? Sinundo po siya ng mga tao ninyo? Hindi po si Atty. Bedol po, dito na sila nag-usap. Dito na? Yung tatlo po, o yung dalawa, ang pagkaalam ko po, commercial flight galing po sa Davao. Pero si Secretary Bedol, wala akong katotohanan na private o Learjet ang ginamit pag sundo sa kanya sa Maguindanao? Hindi ko po alam. Hindi. Ang sa akin lang po, ang connection ho namin nang nasa Maynila na siya. Yung testimonya niya lang. Kasi marami nagtatanong, kung ba't ngayon lang daw ho siya lumitaw? Ano ho bang sabi doon sa tao ninyo na nakausap niya? Ako lang po palagay ko ngayon lumitaw dahil ito na yung pagkakataon niya siguro makapagsabi kung ano po yung nalalaman niya. Pangalawa, may pagduda po ako na napapagod, nababagot na rin magtago. Okay. Kailan ho na sa kustodiya ng DILG po si Bedol? Si Ginong Bedol po nung Biyernes. Biyernes. At in over po namin siya nung Martes. Martes. Kasi nung Biyernes, sabi ho ni Chairman Sixto Brillantes, magkausap daw ho kayo dahil paso na pala yung warrant of arrest nito. So, pinai-issuean nyo raw siya ng bago. Tama ho ba, Secretary? Nung Biyernes po, nireport ko kay Chairman Brillantes na nasa amin po si Atty. Bedol. Oo. Ang sabi niya po, ilalabas niya na yung alias warrant. Hindi ko po alam na paso na yung dating warrant. Okay. Ako nga po kaya ako tumawag sa kanya kasi ang aking impression, meron pong live warrant pa si Atty. Bedol at hinahanap po siya ng COMELEC. Pero during the weekend, ang sabi niyo ho, parang may filler pa lang. So, ayaw niyo po munang sabihin na nasa kustodiya niyo itong si Bedol. Baka magkagulo-gulo no? Ang katunayan po, iniingatan namin na hanggang siya mismo magsabing lalabas na ako. Nag-iingat din po kami. Kaya sabi ko, mas mainam nga na i-entrega na lang sa COMELEC para isang usapan na lang. Kung iniingatan niyo daw po, paano siya na-interview ng media? Ang pagkaalam ko po, yung interview niya wala pa sa amin. Yung pinaka-formal niya pong interview yung nasa kustodiya namin, nandun na po siya sa COMELEC. Anong Martes na ho yun? Wala po sa amin po,
lahat ng testigong napasa kamay namin, hindi po namin pina-interview. Pero sino ho yung mga kasama niya na nagdala sa COMELEC? Hindi ho taga-DILG yun? Taga-DILG po yun. Parang naguluhan ho ako. Kailan niyo... Yung pumunta sa COMELEC, Igan, pumunta siya Martes na. Martes. Pero nung Friday ho, nasa DILG. Nasa amin na ho siya. So yung security niya from DILG po. Ang katunayan, Igan, na pinaabot ko sa isang taga rito sa inyo. Oo. Nung papunta na siya sa COMELEC. Nung Martes. Nung Martes. Okay. So Secretary, yung pagkanlong, malabo yun, ano? Walang condition din na pinaparating itong kampo ni Bidol sa inyo. Wala po. Ang nais niya nga lang po, i-secure siya at yung kanyang pamilya. Pangalawa, magkaroon lang siya ng pagkakataon na buwelo po siya makapagbigay ng salaysay. Okay. Ang kaso lang po naman ni Bidol, parang 6 months na detention. Wala naman pong iba, sa pagkaalam ko. Okay. So ano mangyayari dito sa tatlo? Sabi nyo, gusto na rin pong bumalik ang Maguindanao ng tatlo o dito na lang po muna sila for custody and protection din po ng inyong tanggapan? Yung tatlo po, i-entrega na po namin sa COMELEC. COMELEC na rin. Okay. Secretary, maraming salamat po. Maraming salamat din. DILG Secretary Jesse Robredo. Sinasapinal na ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang talumpati para sa kanyang ikalawang State of the Nation address sa Lunes. Ayon sa kanyang political advisor, sentro ang SONA sa mga pagbabagong nagawa ng administrasyon sa nakaraang taon. Narito ang report. Hands-on daw si Pangulong Noynoy Aquino sa pagsusulat at pagrerebisa ng kanyang talumpati para sa kanyang ikalawang State of the Nation address sa darating na Lunes. Yung draft patuloy pa pong ginagawa po nila Secretary Carandang, mga speechwriters at saka ng Pangulo. Si Pangulo po ang umupo dito sa SONA speech mismo. Pero kung si Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Ronald Llamas ang tatanungin, ito raw ang ibibida ng Pangulo. Ano na yung mga natanim nitong nakaraang taon? Ayon kay Llamas, mga ipinunlang pagbabago raw sa agrikultura, hudikatura, kalikasan, ekonomiya at pagsugpo sa kahirapan ang kabilang sa mga itatampok daw sa SONA ng Pangulo. Paglilinaw naman ni Secretary Llamas. After 10 years of misgovernance and impunity, ay hindi kaagad makikita drastically yung pagbabago in 1 year. Hindi pa tiyak kung dadalo sa SONA si dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, pero may payo ang kanyang abogado. Kung ako bilang abogado tatanungin niya yung advice ko, hindi ko na siya paaatinin. Bakit pa aatin ka sa isang pagtitipon na ikaw naman ay kukutsain, iinsultuhin, paparatangan? Nangako naman ang palasyo na walang mangyayaring leakage ng talumpati ng Pangulo. Noong nakaraang taon kasi, umalma ang ilang miyembro ng Malacanang Press Corps sa tila pagpabor daw ng palasyo sa isang media network nang magkaroon kagad ito ng kopya ng talumpati. Bagay na ipinagsorry pa ng nooy bagong upong presidente. Even once I apologize, since I don't have a bias, not my people should not have a bias also. Kaya pagtitiyak ngayon ng palasyo, Sir, it's full of proof. Yes. But seriously, nothing is foolproof. But we'll make sure that there will be no leaks. para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Exclusive, pamilya ng babaeng pinagsasaksak at sinunog sa isang motel sa Pasig sumisigaw ng katarungan. Sanggol natagpo ang patay sa isang pumping station sa Pandacan, Maynila. Pauli, tutok lang sa unang balita. Biologist the study of... Nasaan na ba yung salamin ko? Mahina na memory. Ano ba ang cause nito? Araw-araw may mga neurons na humihina at nasisira. Pag inaagapan, pumupurol ang memorya. Pag Demo Plus Gold. Mula sa Bacopa Bunyara, itong natural Ayurvedic supplement. Nakatutulong sa kalusugan ng brain neurons at sa pangangalaga ng memorya. Take Memo Plus Gold. Lamang ang may good memory.
scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang